Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamamaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junang Sures sa kanyang programa, Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, isang magandang hapon Pilipinas, Lunes ng hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out dito sa Kakampi Online, ang kapsanan mga kamag-anak ng mga manggagawang migranteng Pilipino Incorporated. As in, Kakampi Online sa programa natin Dulce de Gulat. Ito yung kaibigan, Katoto, kasama, ka-shoutout, Kajun. Ansures. Isang mainit na hapon, Pilipinas, ngayon po'y Lunes. Tayo'y magtatalakayan, tayo'y magkokomentuhan sa mga isyong napapanahon, mga isyong ikangay pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng mundo, ang bansang Pilipinas. Siyempre, isang magandang umaga sa ating mga buhay na bayani, ang overseas Filipino workers, isang magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayong nasa panig ng ating mundo, isang mabuhay po at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay, sige, bayang po, no? Ang aanalay sa atin sa studio, si RB, at siyempre isang magandang hapon kay Mampe Pineda Nicodemos. Ang init bayang pong Pilipinas, no? Sobra ang init. Ako, bayang kong Pilipinas. Mag-ingat po kayo, no? Po, may babala ang pag-asa. Sa ibang panig ng ating bansa, deklaradong walang pasok, no? Dahil sa sobrang init ng panahon. Sabi nga, diyan sa parteng Apari, Katarman, no, sa ibang panig pa ng ating bansa, deklarado pong walang pasok dahil umabot po na ng 43 degrees. Tapos iba 42 degrees, sobra. Sobra init bayang ko. Pwede ka magpa-steam ng isda, no? Hindi mo na kailangan magpabaga. Hindi mo na kailangan ng apoy. Labas mo lang ang lulutuin mo, lalo na mga isda. Ilagay mo sa init ng araw, sigurado maluluto yan. Lalo na yung mga isdang dinadaing, no? Yung binibilad sa araw, nakabayan. Saglit na lamang yan. Ilang oras lamang, daing na yan. Kaya ganun po yung advice ng ating gobyerno na pag-ingat po kayo, no? Dahil kakambal ng init, heat stroke, no? Lalo ngayon dyan sa parting Cavite, meron din pong announcement dyan, yung sobrang ubo. Ako, bayang ko. Kailangan na yata mag-face mask na naman tayo, no? Balik na naman tayo sa dati. No? Bayan, siguro po, ang Pilipino na rin po mag-a-adjust para sa kanyang kalusugan. No? Gaya nga po, balikan natin si init ng panahon. Alam niyo mga kababayan, ito po yung dulot ng climate change. Yung pagbago ng klima ng panahon. Yung init, sobrang init. Parang ano na tayo, parang ano na yung ang mundo natin, no? Dahil nga po sa kalbong gubat, no? Wala tayong mga halaman, mga puno na binuwal, na pinutol. Ayun. Wala na tayong mga puno na talagang magbibigay sa atin ng sariwang hangin. At
ika nga'y magkukubli sa atin para sa atin din ng init ng panahon. Noong araw, hindi ganyan eh. Kasi dito lamang sa Maynila, Metro Manila, punong-puno ng halaman dito. No? Bawat paligid, mayroong puno. Bawat paligid, mayroong pong taniman ng palay. Bawat paligid, nandun lahat ang mga berdeng mga dahon. Ngayon, bayan ko, wala kang makikitang ano rito. Wala kang makikitang puno. Puro tiniban na puno. Nung isang araw, ano po yun Miyerkules Santo. No? Miyerkules Santo, bumibigay lang po ako ng kwentong konting hapyaw lamang po. Naimbitahan po ako ng aking kaibigan diyan sa Quezon Province. Alam niyo po, pag bago sa tenga mo, kasasabikan mo, Quezon Province. Kasi tayo, nasa Maynila, nandito tayo sa Luzon, naghahanap naman tayo ng lugar na pwede tayong mapreskuhan. Yung ating mata, naghahanap ng magandang tanawin. Ang ating katawan, naghahanap po ng preskong lugar. Ano sinabi sa akin ng aking kaibigan, no? Ito, kaibigan ko ito, si Dr. Adam Sarmiento. Undersecretary siya diyan sa Quezon Province bilang isang bone specialist, no? Yung nag-o-opera siya ng mga buto. Pagdating sa buto, mga pilay, nabali, siya po yung specialty niya yan, specialized niya yan. Nag-o-opera siya ng mga buto, no? Pinuntahan ko yan sa Quezon Province. Kasama ko si Kagawad Angkoy. So, siyempre kasabikan, nadidinig lang natin ang Quezon Province. Ang pupuntahan natin doon, ang inaasahan natin, mapuno, mabundok, yun. Quezon Province nung ako'y mapunta po nung Wednesday, Sosme, kala ko nasa Quezon City ako. No, Quezon Province, parang Quezon City na rin. Wala nga lang traffic. Doon sa Quezon Province, malapad ang kalsada. Sabi nga ng kaklase ko, si Luz Biminda Simon, no? Nagpunta sila ron. No? After napunta ako, nadaan din sila ron. Sabi niya, maganda raw doon. Malapad ang kalsada. Pero hindi niya sinabing wala ng puno. May puno, pero sabi nga parang ka na rin nasa Maynila. No? Wala na. Makita mo lang yung bundok, malayo. No? Punta sa bundok. Pero yung talagang, pag sinabi mong Quezon Province, diyan sa Candelaria, napunta po niya. Ang nakita ko po dyan, bayan ko, nagtataasang building din No? Mga na-construct na, wala ka na makikita ng mga pawid na bahay. Kasi kapag sinabing province, probinsya, di ba? Bayan ko, para ka na rin palang nasa city. Dapat pala ron, hindi na Quezon Province, Quezon City na. No? Bagamat ang Quezon City nandito sa Metro Manila, pupunta ka pa ng Quezon Province para makita mo isang Quezon City. Ganun na po yun, bayan ko. Mainit na siya, bayan. So, suma total, wala ka na pupuntahan dito sa Pilipinas na pwedeng maging maliwalas, no? Maliwalas, tapos presko, wala. Yung kilala ko, nagpunta pa ng Baguio. Alam niyo po, bayan ko, hindi lang yata 6 na beses ako napunta ng Baguio, hindi lang yata 7 beses. No? Yung Baguio po, dati pupuntahan mo yan kapag gusto mo magpalamig. No? Gusto mo magpreskuhan, magbakasyon. Bayan, kapag pumunta ka ng Baguio ngayon, para ka na rin nasa Maynila. Maraming tao, siksikan, traffic. Ayun, yun ang Baguio. Kung gusto mong malamig, presko, maramdaman mo yung lamig, punta ka na sa Sagada. Doon, another 6 hours yun. Bali, 12 oras. Mula sa Maynila hanggang Sagada, 12 oras po yun.
Ngayon, kung dito ka pupunta, galing ka ng Maynila, punta ka ng Baguio, 6 hours, no? Pero ngayon, 4 na oras na lang yata. Dahil meron na pong shortcut dyan. May kalsada na pong ginawa. Tumbo ka ng Maynila, papuntang Baguio. So sa Baguio, wala na rin bayan ko. Wala ka na masyadong makitang ika nga'y kaaya-aya sa mata. Makikita mo rin, may mga squatter na rin. So, iba na po, no? Hindi ka, kailan lumayo ka, malayong malayo. Oh. Iba, galing ako ng Cebu. Ganun din po, para ka na rin nasa Metro Manila. Ilocos, ganun din, no? Malamig, pero yung klima, bayan ko, hindi na rin masasabing para maging presko. No? Wala na po yung sinasabi natin noong unang panahon. Pag dumayo ka ng probinsya, dumayo ka ng malalayong lugar, ramdam mo yung lamig, ramdam mo yung kaaya-ayang tanawin. Ngayon, bayan ko, wala eh. Talagang nag-iba na. No? Lalo ngayon, bayan ko. Sobrang init dito sa Metro Manila. Talaga ramdam mo yung init. Punta kang Tagaytay, ganun din, di ba? Tatagak-tak din ng pawis mo. Ganda lang ang pakinggan Tagaytay. Boracay, may dagat lang, kaya presko. Pero mainit din. Di ba? Wala na po yung talagang pwede nating sulingan na puntahan na bundok, maraming puno, maraming dahon, maraming taniman. Naging na po ngayon, naging yung yung agricultural country tayo eh. Ngayon, industrial na yun, di ba? Katakot-takot na mga subdivision na rito. Yung mga dating gubat, ginawa na pong subdivision. Dati, yung parting Bulacan, Cavite. Pagpasok mo pa lamang niya sa Bacoor, makikita mo na kagad yung mga naglalaki ang puno dyan, di ba? Amoy na amoy mo yan yung dagat eh. Ngayon, amoy basura, maamoy mo. Diba? Kaya nag-iba na. Kaya totoo po yung sinasabi natin, yung climate change, ito na po yun. No? Wala nang puno na magbibigay sa iyo ng kaaya-ayang hangin. Wala na ring dagat, puro basura, puno na sisip-sip sa mga baha, wala na. So matotal bayan kong Pilipinas, dilugyo inabot natin. Lalo ngayon, sobrang init, ang tindi. Isipin niyo po, may announcement ang Pag-asa. Nagdeklara na rin sila sa ibang lugar na walang pasok. Suspended ang klase. Dahil nga po sa sobrang init. So ano pa inaasahan natin ngayon, di ba? So, Apari, Katarman, iba pang lugar, Mariones. Sobrang init. Ngayon, kung wala kang aircon sa bahay, sigurado malilitsyon ka. Ang init ba yun? Mainit. Mag-ingat po kayo sa heat stroke. Inom kayo ng maraming tubig. Number 1 po yun. Para malakas ang ating katawan. 70% ng katawan natin tubig. No? Kapag kulang yan, bayan kong Pilipinas, sakit ay bibigay sa iyo. Mga sakit ngayon na usong-uso, bungang araw. Ito yata yung bungang isusumpa mo. No? Bungang hindi mo pakikinabangan, hindi mo makakain dahil sa kati ng katawan mo. Bungang araw, makati sa katawan yan. Dulot po yan ng init ng panahon. Siya nga pala, huwag kayong maliligo, no? Kung halimbawa basa kayo ng pawis. Kasi ang niya, ang kalagbasan niya, yung bunga araw eh. Yung pawis ka, tapos bubusan mo ng tubig, malamig yung tubig, makita niyo po, magkakaroon kayo ng bunga araw. Tapos pa yung meron dyan? Gases, di ba? Puso ngayon ng pigsa. Dahil po sa init ng araw, puso ang sore eyes, puso ang hadhad, mga skin disease. Dala po yan ng init ng araw. Kaya okay lang maligo, pero siguraduhin nyo lang na hindi kayo basa ng pawis. Kasi pag nagsalubong sa katawan yung pawis tsaka yung tubig,
Ayun, sigurado, buwang araw. Ang kati niyan, mga kababayan, sobra kati. Sore eyes, bulutong, ayan, yung mga bulutong, puso po na rin yan. Ngayong tag-init, mag-ingat po kayo sa mga skin disease, dulot ng bungang araw. Anyway, binabati natin ang isang maligayang kaarawan, si Sarah Mabini Ibit. Shout out kay Sarah, pasensya na po kayo, hindi ko nababasa, wala akong isang linya na para do sa sa isang natin, sa isang page natin para mapanood ko yung mga naka-shoutout sa atin, Tamanin po kung hindi ko nababasa. Pero mamaya po, panoorin nyo na lang yung replay. Binabati ko na po yung mga ibang naka-shoutout at magsa-shoutout sa atin. Ingat po kayo lagi, mga kababayan. Ingat sa init. Kasabay nga po ng init, bayan. Yung pong sunog. Bayan, sunog. Ingatan po natin ang ating buhay, ang ating ari-arian, ang ating bahay, ang ating pinagpaguran, ang ating pinag-ipunang tirahan dahil lamang po sa sunog, Minsan po sa sobrang init din nag-overheat yung mga plug natin ng kuryente. Ingat po kayo para iwas sa sunog. Iwas sa mga sakuna at disgrasya. Lalo ngayon, nababasa ko lamang, ang dami pong namatay, May disgrasya na naman palang nangyari. Bakit ganyan? Semana Santa may nangyayari pong sakuna. Kaya ako yung maglalayo pag Semana Santa, 29 nilamon ng dagat sa Semana Santa. Ayan na naman tayo. Ito na naman, paulit-ulit, taon-taon. Tingnan, Semana Santa. May nagbubuhis ng buhay. Pagdating pong tawid dagat, kung saan. Ayan po, 29 ang patay. Nilamon ng dagat sa Semana Santa. Ingat, mga kababayan. Ngayon po, April, di ba? April. Ano ba ang April? Lalo na raw po sa April 8, di ba? Ano ba sa April 8 meron? Bakit pinag-iingat ang tao? Pero po, sa akin po, ang April, simpleng buwan ng taon. Abril. Meron po sinasabi rito, April Fool's Day. Ano ba ibig sabihin mo? Huwag ka raw maniwala sa mga sabi-sabi. Ang maniwala sa sabi-sabi, wala raw bait sa sarili. April Fool's Day. Ibig sabihin, joke-joke. Uso raw po ang joke ngayon. Kaya huwag kang paloloko. Huwag kang pabibiro. Lalo ngayon sa cellphone. Uso ang mga hackers, scam. Di ba? Pag nabuko mo, sasabihin, joke only. Ayan. April Fool's Day. Ingat po kayo sa mga biro at joke. Minsan yung biro na yan, kung mayroong mga scam na gagawin sa'yo, yung joke, yung Fool's Day, nagiging makatotohanan kapag ikaw ay napaikot, kapag ikaw ay naloko sa pamamagitan ng joke. Kaya mag-ingat, kaya nga po, April Fool's Day. Mag-ingat sa mga biro at joke. Pero meron daw kung, kasi nag-komento si Sarah. Kuya June, ang April 8, magkakaroon ng total solar eclipse. Alam ko, kanta lang yun, hindi ba? May kanta nun. Si Bonnie Tyler yata kumanta nun. Total eclipse of the heart. Di ba gano'n? Dito po ba yung bumibilang ng dekada bago matunghayan, makita ang sinasabing total solar eclipse. Ano ba yung total solar eclipse? Ito raw po yung buwan na tatakip sa araw. Di ba nakalinya po yung mga planeta sa universe?
Niikot yan. Meron pong panahon at taon na yan po'y nag-a-align. No, nag-a-align. Gaya nga po nitong total solar eclipse na kung saan sa pag-inog niya, matatakpan ng buwan ang araw. Yung araw, siyang nagbibigay ng liwanag sa mundo, sa earth. Di ba? Once na tinakpan ng moon yan, ng buwan, may parte po ng mundo natin ang hindi masisilayan ng araw. Ibig sabihin, magdidilim. No? Ito nga po, sinasabi ng mga kulto, ayan, lalabas na yung mga antikristo. Bagay, bayan ko, kahit wala pong eclipse, ang daming antikristo ngayon. Lalo na sa Pilipinas. Ang daming kulto. Ang daming satanismo. Marami nagpapanggap na anak ng Diyos. Nagpapanggap na Diyos. Kaya, no? Pero balikan muna natin itong total solar eclipse, no, bayan. Kaya nagdala nito sa mundo. Hindi ba? Ano dala nito? Yun po yung sinasabing hinahaluan nila ng ibang mga gusto magsamantala, gusto manakot. Itong eclipse na mangyayari po sa mundo, bayan ko, marami silang paliwanag, marami silang itinutuis na istorya. Keso may lalabas na mga multo, keso magkakaroon ng dilubyo, keso. Na hindi naman po nangyayari. Lalabas ang mga aswang, maligno. Bayan ko, kahit wala pong eclipse, ang dami maligno rito sa Pilipinas. Bayan kong Pilipinas. Kakaiba rito sa ating bansa. No? Shout out kay Rodrick Sison na nanonood sa atin. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin, yung mga katangis, dala nitong total solar eclipse na kung saan bayan ko, pili yung bansa na matatakpan ng liwanag. No? Pili po yun. Kabilang po na makakaranas ng total solar eclipse ay ang bansang North America, Canada, at Mexico. Ito po yung ilang bansa na hindi matutunghayan ang araw. May nagsasabi, ay, doomsday na yan. Yan yung nasa Bible, 3 araw na magdidilim ang buong mundo. Pero sinasabi po ng siyensya, no, yung mga ng science, mga scientists, yan ilang minuto lamang mawawala yung liwanag, pero babalik, no? Hindi abutin ng 3 araw. Dahil in-apply nila po sa sa Biblia, na never naman daw po nangyari. No? At mauulit ang total solar eclipse, no, sa taong 2063. Imarkahan niyo raw po ito sa kalendaryo, February 28, 2063. Ano na pong taon ngayon? 2024. So, hindi na tayo buhay doon. Kung halimbawa ang edad nyo, kaedad ko kayo, 65 anyos. O plus 63. Sa palagay nyo po ba, buhay pa ang lingkod? Time is 63. 2063, 25 na yun, di 43. Ano na lang? 42 years, another 42 years, sa 65 years, 100 mahigit. 100, ilang taon ako noon? 44 plus Jesus Mariano, 100 taon. Talaga ko, puro ugat na ako, kung nabubuhay man ako, makatuod na ako. Hindi, ito po yung napapag-usapan na. Muli raw kung matutunghayan, lalabas, ang total solar eclipse ay sa 2063. So itong total solar eclipse na mangyayari po sa April 8, ilang dekada po yung lumipas. No? Ilang taon.
i-adjust mo another 60 years uli, hindi tayo magkakamali. Para matunghayan at nakita mo ang total solar eclipse na bihirang mangyari po sa planetang Earth. Pero marami silang i-istorya, marami silang itinutwist. Mag-ingat, dahil ito raw po'y doomsday, ito raw po'y paghuhukom. Huwag niyo pong paniwalaan yun. Ang paghuhukom po gawa ng tao ngayon. Kita niyo po yung mga nangyayari pong mga era sa iba't ibang panig ng mundo. Diyos ba may gawa niyan? Di ba tao? Kung nagkakaroon man tayo ng tsunami, nagkakaroon man tayo ng matinding pagbabaha, hindi Diyos ang may gawa niyan, tao. Kaya nagkakaroon po ng matinding baha, gaya ng Kinoa, di ba? Ang tao po, kinalbo na yung bundok. Ang bundok, tinatag. Ang puno, kinalbo. So matotal, pag bumuhos ang malakas ng ulan, wala na pong puno na sisip-sip sa mga tubig na nagganit po sa bundok. O kaya po bababa sa kapatagan, magdudulot po ng malaking baha. No? Kaya nga po yun, sinasabi natin, minsan na po ginunaw ng mundo, ginunaw ng Diyos ang mundo. Sinabi niya, hindi niya na raw uulitin yun. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na kailanman daw, hindi niya na uulitin yung ginawa niya. No? Kung nagkakaroon man ng kaguluhan, gulo, sa iba't ibang panig ng mundo, tao na po may gawa ngayon. No? Kita niyo po yung mga armas na ginagamit pang pampatay ng tao. Dati, di ba, panahon ni Kristo, panaan, sibatan, harapan ng tao. Tagaan sila ron, panaan sila ron, di ba? Ngayon, bayang ko. Baril no? Diba? Bala, kahit saan ka nandun, kahit nasa ilalim ka ng lupa. Pipindot na lang, babagsak sa iyong bomba. O ito nga, kahapon, patunghayan ko. So, yung pong aeroplano, hindi nagagamitan ng piloto. Remote na, robot na. So, ibig sabihin, bayan ko, maglalaban na lang ang bawat bansa na nagkakaroon ng alitan, gera, maglalaban na lang sila, hindi na man-to-man. So, hindi na tao sa tao, maglalaban na lang sila doon sa kanilang mga inimbentong mga aeroplano. Baka robot na, di ba? Sabi ko nga magiging totoo na si Voltes 5. Magiging totoo na si Messenger C. Si Mekanda Robot. Si Deimos. Di ba? Si Voltron. Ayan. Mabubuhay na po yung dating pinanonood ng natin sa TV na cartoons. Nagiging makatotohanan na, nagiging totoo na. Dalang naiimbento ngayon mga kababayan. Hindi na kailangan ng tao. Remote control na. Totoo naman nangyayari, bayan ko, di ba? Ngayon, tingnan nyo, nagkakausap-usap tayo sa pamamagitan po nitong cellphone. Dati, para mapanood mo yung sarili mo, punta ka sa TV station. O, panoorin mo na replay kung na extra ka ron, di ba? Ngayon, harapan, di ba? Dati, kailangan mo po kumuha ng time slot sa TV para mapanood ka, para makapagbalita ka. Di ba? Ngayon, di na. Kaya anytime, anywhere. Di ba? Any place. O, pipindot ka lang. Bibigay lang sa iyo yung link. Kaya lang ginagawa ni RB sa atin. O, June, Sir June. O, oras ng programa mo, 2:00. O, bibigay lang yung link. Kaya napapanood yun na ako. Nagkukwento na tayo ngayon. Ganyan na po kamoderno ang mundo kayo. Dati sabi ko nga yung aeroplano, di ba? Yung mga gira-gira, tao sa tao, man to man, di ba? Yung Tora-Tora, Top Gun, pinanood ko nga yung Top Gun nakarami. Ganda Ano yung pagalingan ng piloto yun? Pagalingan ng mga aeroplano mong panlaban sa gira.
Ngayon, bayan ko, minus people na eh. No? Minus man na eh. Aalisin mo na yung tao. Maglalaban ng eroplano sa eroplano. Oh. Na advance na. Advance na po ngayon ang nangyayari po sa mundo. No? Yung nga bayan ko yun, hindi na naniniwala sa Diyos. Tamo sabi ni Duterte, ng matandang dating presidente, o ano sabi ni Duterte, wala raw Diyos, sabi niya yun, no? Nang ilabot ako sa sinabi ng matandang yun. Isipin niyo, bumoto kayo ng isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Siya nagsabi, ha? Wala raw Diyos. Dahil kung mayroong Diyos, ang dami raw ng kasalanan niya, di paparusahan na siya. Isipin niyo, may taong ganon, hindi naniniwala sa Diyos. Siya nagsabi, oh. Walang Diyos. Dahil kung mayroon daw Diyos, baka sa dami ng kasalanan niya, pinarusahan na siya. Hindi ba nakakakinabot yung ganun? Lumabas ka sa mundong ito. Hindi ba? Pero yung pala, wala kang Diyos. Ang Diyos niya si Kibro yun. Sabi nga bayan ko, talagang nag-iiba na yung kaisipan ng tao ngayon. Kaya kung pumatay sila ng tao, walang takot sa Diyos, papatayin ka na lang. Dahil yun ang gusto nila, pumatay. Madali lang buhayan madali lang nilang bayaran yung tao. Madali nilang maniobre yung batas. Madali nilang looyin yung batas. Hindi ba? Yung sinasabi nila, walang Diyos. Sabi ni Duterte yan, sa dami rin ng kasalanan niya, kung may Diyos to, naparusahan na siya. Wala raw Diyos. Tapos yung boboto niya yung ganyang tao. And time, pag-usapan natin itong nangyayari po sa ating mundo. No? Para po nagkunan na po ng pananampalataya ng tao. Parang, yun na. Ang labanan ngayon, palakasan. Malakas ka, mabubuhay ka. Wala kang iniisip na Diyos. Gagawa ka ng kasamaan, pag-aari ng iba, gawin mo, kukunin mo, nanakawin mo. Dahil ikaw yung batas, at di ka naniniwala sa Diyos, magagawa mo yung gusto mo. Ganyan po ba yung kong Pilipinas? No? Ito na po tayo ngayon. Kaya hindi ka takapa, tingnan niyo po nangyayari po sa atin. Hindi ba? Naluluto na tayo, hindi natin alam. Iba-iba na po yung lumalabas sa mundo. Magulo. No? Magulo ang politika. Ang mundo natin, wala na rin kasiguran, kaya hindi natin alam. Ito yung sinasabi ng Duterte. Nansinyo. Kita nyo si Kibuloy. Balik ang tapon-tapit Kibuloy. Oo. Dahil siya anak ng Diyos, ang sinasabi niya, na-manipulyo niya, nakurap niya utak ng tao. Nakurap niya, siyempre may pera eh. Bilyon, nakita niyo naman po yung ari-arian ni Kibuloy. Kaya niyang, paikutin yung batas. Kaya niyang dokohin. Kaya niyang idikta sa isipan ng tao na siya anak ng Diyos. Kita niyo po sa sobrang anak ng Diyos, di ba? Si Kristo nga, nabuhay niya. Tapos na yung Semana Santa, si Kibuloy na sinasabing walang kinatatakutan. Takot na takot pumunta sa Senado para magpaliwanag. Baka raw mapatay siya, pero sinasabi niya, hindi siya takot mamatay. Pero takot siya ma-assassinate. Ganyan kinukurap ng mga taong ito ang isipan ng tao. Alam mo lang masama, alam mo lang hindi dapat iboto, alam mo lang hindi dapat paniwalaan, marami pa rin naniniwala. Asa na po pagkukulang, alam naman natin ng tama't mali, kung anong dapat natin piliin. Pupunta ka ba sa mali? Pupunta ka ba sa tama? May pagpipilian ka. Pero nangyari, para si Judas din. Kahit mali, gagawin mo. Basta magkapera ka at bayaran ka. Di ba? Ganun eh. Alam mo nang mali. Gagawin mo pa yung mali na yun. Kasi, binayaran ka, pinili mo yung mali.
O ito po ngayon, bayan ko. Ito na nangyayari sa atin, sa bayan. Diba? Hindi mo ngayon alam kung ano yung tama at mali. Yung taong nagsasabing galing Diyos at di naniniwala sa Diyos, binoboto, inihalal, iniidolo, pinupwesto. Saan tayo papunta? Tayo ang Pilipinas. Hindi ba? Saan papunta ang mundo? Saan ang papunta ang bansang Pilipinas? Kita niyo po itong simpleng away na nangyayari po sa ating bansa. Ang ating sinasabing nasasakop na teritoryo. O sabi po ni Tajid sa pag-uusap namin, may economic zone na sinasabi, meron pong sakop na pag-aari ng ibang bansa na hindi lang ang Pilipinas, yung West Philippine Sea. Kita niyo naman, bayan ko talaga. Kulang na lang talagang palubugin yung ating mga bangka, ang ating barko ng bansang China. Kasi may monopolyo na rin ng bansang China, ang karagatan, di ba? Wala, pinaangkin nila. So, ang Pilipinas, dahil wala naman po talagang matinding paninindigan, so, minanindigan man, para si Judas din, ibinenta po yung teritoryo po natin, yung sakop natin. No? Katulad po niya, UNISOL na yan. May gentleman's agreement pala dyan itong si Duterte. Tsaka ang China. No, na kung saan, nagkaroon daw po ng kasunduan at mabuting usapan ng China at ang Pilipinas na kumakatawan, Duterte na ibinoto ng mayoryang Pilipino. Maraming naloko itong si Duterte. Maraming naloko itong matandang ito, bayan ko. Hindi tayo nang gigigil sa nangyayari. Sabi nga, bayan mo, walang magmamahal sa bansa mo kundi mismo ikaw na nakatira sa bansang iyo. No? Na ikaw sinilang sa bansang mo. Walang maninindigan para dyan. Bilang Pilipino, tatayuan mo ang bansa mo. Pero si Duterte, iba para utak nitong matandang to. Paumanin, no? Nadadala lang tayo dito sa komento natin. Kasi marami tayong bayani na nagbuwis ng buhay. Mga ninuno natin, nakipaglaban para maproteksyonan ang ating bansa sa mga manlulupig dito. Isa yan sa kanta natin sa pambansang awit. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Diba? Wala po yun, bayan. Ang nangyari po rito, parang ibinenta na po ang Pilipinas sa mga China. Diba? Na kasi lumabas naman po sa bibig ni Roque. Nagkaroon ng maginoong usapan ang bansang China at ito si Duterte na hindi alam ng Pilipinas, na hindi alam ng mga Pilipino. Ibinargay ng Pilipinas na wala akong nakakaalam. Alam niyo, bayan, katraderan po yun. Natatandaan ko pa noon, kainitan niyang yung West Philippine Sea, yung pang-aabuso ng China sa mga mangingisda, sa mga Philippine Coast Guard natin, binobomba ng tubig, kinakanya ng tubig. Diba? Andun pinipinahan, andun kinukunan ng mga huling isda. Walang paninindigan ito si Duterte. Laging sinasabi niya, matandang Duterte, wala tayong panlaban. Hindi tayo mananalo. Dahil, kumbaga sa baril, ang kalaban natin, kanyon, tayo dala natin, sumpit. No, itak, raw laban natin doon. Pinipilit niyang depensahan ang bansang China
at ang Pilipinas, pinipilit niyang pahinain ang loob ng mga Pilipino. Kasi inuukil niya sa utak ng tao. Wala kayong laban. Hindi naman gera kailangan natin katwiran. Di ba? Pagkaroon pala ng gentleman agreement yan. Bayan. Sabi ni Harry Roque, Loro at tagapagsalita ni Duterte. Ang sabi niya, yun naman daw po bukas na libro, bukas na aklat. Wala nga po nakakalam yun. Meron pong nag-react dahil alam po nila yung sitwasyon na nangyayari sa West Philippine Sea, pambubuli, pangmamagtrato, pambabastos, mismo sa ating bansa ng mga dayuhang China. No? Hanggang nabuisip ito si Duterte Picarpio. Hinamon ito ng debate. No, alam niyo naman si Duterte, manduduro yan. Wala pong hamon na kinasahan niya, lalo na sa mga taong lalaban sa kanya. Hindi lalaban yan. Ang lalabanan niya, yung mga taong mahihina. Walang armas, walang pera, walang kapangyarihan na gaya niya. Hindi lalabanan niya yan. Aatras at aatras siya. No? Isipin niyo, bayan ko. Di ba si Del Rosario, dating Department of Foreign Affairs? Di ba? Yung pong natin, DFA, di ba? Secretary. Alam po yung katotohanan Kaya nagsasalita noon si Del Rosario, si Secretary Del Rosario, tsaka si Associate Justice Antonio Carpio. Alam nila kung ano pwede pong itatiran, ano pwedeng idepensa, at kung ano ang pwedeng ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Kapilit, binabaluktot, tinatapakan, sinisiraan, kinukupera ni Duterte. Akala po ni Duterte, siya na po yung pinakamatalino. Haharapin mo, Associate Justice si Antonio Carpio ng Supreme Court. Prosecutor ka lang Yung narating ni Carpio, hindi mo narating. Hindi ba, bagamat abogado ka, mas matalino sa iyo si Carpio. Hinamon yan. Debate raw sila, magpaliwanag. Anong kasahan siya, kinabukasan, nag-iba na yung usip. Ayaw niya na lumaban. Kasi hindi raw sila, ba tawag dito? Hindi sila magkatapat. Lamang siya. Kapag sa ang kanyang pananaw, hindi kita ka-level. Ganon, hindi kita ka-level. Ikaw, ex-associate justice, ako presidente. Tignan niyo katarantado ng matandang yun. Hinamon mo, nung kasarang ka, para ka si Kibuloy. Laban, bawi. Kaya sabi ko nga, ganyan. Ito, magkaparehong utak ni Kibuloy at ni Duterte. Pag ang tao nakakaintindi at alam kung paano sila gigipitin sa legal na paraan, sa tamang pamamaraan, aatras pero may bitaw. Hindi kita ka-level. Hindi kita ka-level, hindi kita papatulan. Ang tawag puro ang bayan po, kaduwagan at iwas pusoy. Yan si Duterte. Wala tayong naging maayos sa sistema ng panahon ni Duterte. Walang sistemang maayos. Lahat ng karapatan pinapakan. Ang naniniwala rito, yung mga vlogger niya, yung Tagalog niya. Pero yung mga taong unawa sa nangyayari sitwasyon na nangyayari po sa bansa, bayan ko. Nagsasalita. Pero yung kanyang mga vloggers, yung tagapagsalita niya, mga loro niya, mga vloggers, tagal-tagal sa mga sa mainstream media. Kasi daw sinisiraan siya. Wala pong ganun. Ang media, mayroong patas pong pamamahayag, mayroong pong rules na tinatawag yan. May code of ethic. Hindi gaya ng vloggers, sinabi mo rito, yun na lang yun, wala ka ng etiketa, wala ka ng rules, sabihin mo rito. Sa mainstream, hindi Lahat na sumasalukan sa kanya,
media. Kita nyo si Reza, yung sa Rappler, yung babae. Di ba pinakulong niya yun? Bagamat hindi siya mismo nagpakulong, gumamit siya ng dami para makulong yun. Yung sa Rappler. Tignan niyo po ngayon, wala siya, kinikilala sa buong mundo. Nobel Prize yung babae. Noong nang tuyo yung Commission on Human Rights, halos murahin niya, di ba? Kasi nga, kinu-question sila sa mali nila. Tingnan niyo po bayan ko, hindi na presidente ngayon. Puro panggugulo ang ginagawa sa bansa. Hindi ako pabor ni Bongbong, ha? Dami mali rin si Bongbong. Hindi siya mahinang presidente yan. Weak, sabi nga. Kasi kung di weak yan, yung mga pinagsasasabi sa kanya ni Duterte, adik na Pangulo, mahinang Pangulo, may mura pa. Ito siya, sabi ko nga bayan ko, ibang presidente yan, damputin ka dyan, firing squad ka. Di ba? Dito, di ba? Hindi ka pinapaboran si Bongbong, ha? Ang tinitingnan lang natin, yung linya ng balanse natin pagpapariwanag. Kita niyo po dati, tinuntungan lang naman natin dito yung issue ng West Philippine Sea. Kaya sinasabi po ng Amerika ngayon, dapat itong si Bongbong, manindigan, ano ba stand mo pagdating sa West Philippine Sea? Ano ba ang posisyon mo? Baka handa kami makapaglaban sa iyo, makapag-gira kami, ikaw mismo, Pangulo ng bansa, wala kang stand para dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Ito pinag-uusapan lamang po natin nangyayari. Magulo po ngayon. Hindi natin alam kung ano sitwasyon natin. Ano magiging kahinat na ng Pilipinas? Isipin niyo po ba, hindi ka na Pangulo, murahin yung Presidente. Kita niyo po rin yung Senado natin, ang gobyerno natin. Dati, yung Senado may paninindigan niya. Ang loyalty niya nasa Constitution. Ang loyalty niya nasa Pilipino. Ngayon, bayan kong Pilipinas, tignan niyo po yung mga senador na ibinoto niyo. Si Go, si Bato, si Tolentino, si Amy Marcos, si Subiri. Majority po ng ng senador, bayan, pwede mong itapon, ilaglag sa basurahan, wala kang mapipili. Kung may mapipili ka man dyan, siguro isa o dalawa. Yung iba, patapon na. Kala loyalty niya, wala po sa Constitution sa mga Pilipino. Ang loyalty niya nasa isang tao, kita niyo po ba? Yung simpleng pag-uusapan na gaya po ng kaso ni Kibuloy. Tignan niyo po yung mga senador maging abogado po ni Kibuloy. Sino ba si Kibuloy? Sino ba ang Senado? Ang Senado hinagal para maging senador. Di ba? Umaral ka ng mga kagalang-galang. Nung nangampanya para sa Pilipino, para sa Constitution. Pero manalo, tignan niyo po, abogado po ni Kibuloy. Ang tuntungan, may utang na loob sila. Walang kasalanan. Paano mo patutunayan ng isang tao walang kasalanan kung hindi mo inimbitahan, inimbestigahan at pinagpapaliwanag? Ang sinasabi, senador na nagsasabi, hindi, may korte naman. O, tingnan niyo po yun. Doon pa lamang may diskriminasyon. May korte naman, di ba? Meron naman hukuman at pwedeng doon tanungin kung pwedeng asuntuin. Ganun pala bakit i-invite pa kayo ng mga resource person na iimbitahan dyan, paiiyan nyo. Di ba? Kung yan pala yung pananaw nyo. May mandato pala yan, nasa Constitution, na pwedeng mag-imbestiga ang mga senador. Kita nyo po yung gagawin ni Pongo ngayon, si Senator Pongo. Ito ba yung away po doon sa karate? Black belters versus yellow belter.
Gusto po, dalhin pa sa Senado yung usapan. Kayo na rin nagsasabi, yan ba? Dapat pag-aksaya ng panahon. Hindi ba pwede pag-aksaya ng panahon ng senador yung nangyayaring kaguluhan po sa West Philippine Sea? Kung anong posisyon po ng ating bansa? Hindi ba pwede yan ang pagtuunan ng pansin ng senador? Kung exempted si Kibuloy sa nasabing investigasyon sa Senado, bakit kailangan nito si Bongo dadalhin pa usapin na yung mga nag-sparring, nakaratista? Alam natin mali. Hindi ba pwede sa korte na lang, doon kayo magrambulan, doon kayo magpaliwanagan, ba't dadalhin mo pa sa korte? Ibig sabihin ba yan, kapag halimbawa hindi si Kibuloy, lahat ang gusto niyo imbestigahan niyo, imbitahan niyo. Pero kapag halimbawa si Kibuloy na ang iimbitahan sa Senado, lahat kayo nakadepensa, majority ng senador. O ang sabi ni Grace po, hindi man daw dapat pag-usapan sa Senado yan. May complainant eh. Yung walang kakwenta-kwenta nga pong away kalsada eh. Dinala niyo sa Senado eh. Yung pagmamaltrato sa katulong, pinag-usapan niya sa Senado. Etong karate, gusto niyo pang imbitahan yung nangyaring karatehan niya sa black belter at yellow belter. Gusto pang grandstanding ni Bongo. Bakit ganun kapag halimbawang para sa inyo pwede, pag para sa bayan hindi pwede. Ang gulo bayan kong Pilipinas. Di ba? Napakagulo. Kaya sinasabi rito, Duterte, makabagong hudas. Anak ng kulaning buhay ito, di ba? Hindi mo alam magiging tuntungan ng sambayan ng Pilipinas. Ano ba yung dapat na pag-usapan at hindi dapat pag-usapan? Kanya po ngayon, nabasa ko rin yung kay Amy. Sabi ni Amy, ni Senator Manang Amy Marcos, sabi niya, pinag-iingat niya yung pamahalaan o gobyernong Marcos tungkol po sa US, no, sa Amerika. Huwag daw masyadong makapag-alyansa. Bakit? Ang gusto yata ni Ivy makapag-alyansa si Bongbong, ang gobyernong Marcos sa China. Huwag sa Amerika. Lalo tayong mababalahuran yan, bayan ko. Walang tatakbuhan. Diba? Bastusan na nangyari po sa ating bansa. Ay nako bayan. Susunod po yata ngayong araw na to, Lunes, no? Yung tinig at tintig ni Sir Cooper Paulugan. Abangan niyo po yung programa ni Cooper Paulugan. No? Dito sa Kakampi Online. Muli mga kababayan, ikatlong hapon po ngayon, ng araw ng Lunes. Ito po yung kabayan, kahit yun ang suras ang sasabi po. Ingat po at mabuhay po ang sambayan natin. Salamat, RB. Thank you very much.